Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa mga nakaraang taon, abala ang Philippine Air Force sa paghahanap ng mga bagong fighter jet na babagay sa ating pangangailangan bilang isang bansang arkipelago. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon ay ang JAS-39 Gripen mula sa Sweden, isang eroplano na kilala hindi lang dahil maganda ang performance, kundi dahil kaya nitong lumipad kahit sa maikling runway o kahit sa mga kalsada lang. Bakit ba mahalaga ito? Kasi sa panahon ng gyera, o kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa West Philippine Sea, alam ng PAF na unang tatargetin ng kalaban ang mga pangunahing airbase natin, gaya ng Villamor, Basa, o Mactan. Kapag nasira ang mga ito, paano pa makakalipad ang ating mga eroplano? Kaya ngayon, isa sa mga plano ng Philippine Air Force ay maghanda para sa ganitong sitwasyon. Ang gusto nila, may mga eroplano na kayang mag-take off at mag-landing kahit saan, kahit sa mga highway o probinsyal na kalsada. Diyan pumapasok ang kagandahan ng Gripen. Ang eroplano na ito ay talagang ginawa para diyan. Sa Sweden, ginagamit nila ito sa mga highway na pansamantalang ginagawang runway. Kaya nitong mag-take off sa loob lang ng 700 hanggang 800 metro, at kaya ring lumapag sa parehong haba. Ang mga crew nito, kahit kaunti lang, ay kayang ihanda ulit ang eroplano para lumipad sa loob ng 15 minuto. Ibig sabihin, kung sa Pilipinas, pwedeng gamitin ang mga highway sa Nueva Ecija, Palawan, o kahit sa Visayas bilang pansamantalang paliparan kung sakaling kailanganin. Kung tutuusin, ito ay isang napakahalagang taktika. Ang mga malalaking airbase ay madaling makita at targetan ng kalaban, pero kung ang mga eroplano mo ay nakakalat at kayang lumipad mula sa iba't ibang lugar, mas mahirap kang pabagsakin. Ito ang tinatawag na dispersed operations, ang kakayahang magpatuloy sa laban kahit walang malaking base. At sa mga bansa tulad ng Pilipinas na may maraming isla, malaking tulong ang ganitong kakayahan. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit may mga balita rin tungkol sa KF-21 Boramae, isang bagong fighter jet galing South Korea. Sinasabing pinag-iisipan ng Department of National Defense, DND, na kumuha ng dalawang uri ng fighter jet, ang Gripen at ang KF-21. Bakit dalawa? Simple lang, para hindi nakaasa sa iisang klase ng eroplano. Ang KF-21 ay mas bago at mas advanced sa teknolohiya, mas malakas ang radar, sensors, at air combat capabilities nito. Pero dahil bago pa lang ito at hindi pa ganap na nasusubukan sa totoong labanan, may kaunting pangamba na baka may mga hindi pa napapatunayan na aspeto. Samantalang ang Gripen, kahit mas luma ng kaunti, ay subok na. Ginagamit ito ng maraming bansa at kilala sa pagiging maaasahan, mura sa maintenance, at madaling gamitin kahit sa simpleng kondisyon. Kaya ang posibleng plano ng Pilipinas ay paghaluin ng dalawa, bumili ng 12 hanggang 24 na KF-21 Boramae para sa advanced missions, at 12 hanggang 24 na Gripen E-F para sa mabilis na deployment at flexible defense.
Sa ganitong paraan, may kombinasyon tayo ng bago at napatunayan na mahal at mura, high-tech at praktikal. Bukod sa kakayahan nito, mababa rin ang operating cost ng Gripen kumpara sa ibang jets tulad ng F-16. Ang bawat oras ng paglipad ng Gripen ay nagkakahalaga lang ng halos $4,700, habang ang iba ay umaabot ng halos doble. Sa Pilipinas, kung saan limitado ang budget sa depensa, malaking bagay ang makatipid habang hindi nagsasakripisyo ng kakayahan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Philippine Air Force, ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Layunin nitong magkaroon ng depensang hindi lang nakasentro sa iilang base, kundi nakakalat sa buong bansa, handa kahit saan at kahit kailan. Kung sakaling magkaroon ng krisis o gyera, gusto ng PAF na kahit masira ang ilang airbase, kaya pa ring lumaban ng ating mga piloto. Sa madaling sabi, ang Gripen ay hindi lang basta fighter jet, isa itong strategic asset. Isa itong simbolo ng bagong direksyon ng ating sandatahang lakas, mabilis, matipid, at handa sa kahit anong sitwasyon. At kung matuloy man ang plano ng PAF na pagsamahin ang Gripen at KF-21 Borame, magiging ito ang pinakamalaking hakbang tungo sa modernong air defense ng Pilipinas. Isang Air Force na hindi lang umaasa sa malalaking base, kundi handang lumaban mula sa kahit anong sulok ng bansa. Sa huli, ang kwento ng Gripen ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, ito ay kwento ng kahandaan, pag-angkop, at katalinuhan ng ating depensa. Isang kwento ng bansa na natututo mula sa nakaraan, at ngayon ay naghahanda sa hinaharap, upang masiguro na kahit kailan, kahit saan, at kahit anong hamon, may kakayahan tayong lumaban at ipagtanggol ang ating himpapawid.